Mga kapuso, sa puntong ito ay nasa Hidalgo Street na raw itong Poong Nazareno. Pagkatapos niya ay dadaan pa ito sa mga 2 or 3 more streets bago makarating dito sa Quiapo Church. Siguro kung kunyari sa aerial view, mga 1.8 kilometers yung layo nitong yung haba nitong yung stretch na ito na rutang dadaanan pa nitong Poon bago makarating dito sa Quiapo Church. Sa totoo lang, kung lalakarin lang yan, madali lang yan maaabot dito sa Quiapo Church. Pero dahil sa bagal nga ng usad nitong andas, dahil sa dami na rin ng mga deboto na pinipilit na sumampa dito sa andas, ay nagiging mabagal yung pag-usad nito. Samantala, yung nakikita nyo pong video ngayon ay live na kuha dito sa Quiapo, sa paligid ng Quiapo Church. Yan po yung bungad ng simbahan kung saan nag-spill over na po sa Plaza Miranda ang mga deboto dahil punong-puno po ang loob ng simbahan kahit oras-oras po ang misa since 5 o'clock in the morning dito sa Quiapo Church. Hindi po nauubusan ng tao at in fact dumadami pa ng dumadami ang deboto kahit habang lumalalim ang gabi. Inaantabayan na nilang lahat ang pagdating dito sa Quiapo Church ng Poong Nazareno. Samantala, para sa karagdagang pandetalye tungkol sa pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno, makakasama natin ngayon dito. Magandang gabi po, sir. Si Senior Superintendent Ronald Estiles, ang Deputy Director for Operations ng Manila Police District. Magandang umaga po at happy fiesta. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Sir, ilang beses na po nabalita sa mga reports namin kanina na mukhang mas peaceful ngayon at organized at mabilis yung usad ng prosesyon compared to last year. Yes, opo. Sa katunayan po, wala pong reported sa amin na hold up o salisina o ninakawan po sa mga nag-join po ng procession. Saan niyo po ina-attribute itong successful na itong operation ninyo? Kasi po marami po kaming multinational agency na dumalo rito, kasama po ang Armed Forces of the Philippines, MMDA, AFP Reservists, mga civilian volunteers, mga National Philippine Red Cross at Department of Health. Marami pong sumali at nakibahagi po sa prosesyon. Naku mga kapuso po, kanina po ay umakyat ako dun sa command center ng PNP. Ngayon po, for the very first time ng celebration ng Pista ng Nazareno na talagang nasa iisang kwarto lamang ang PNP, ang DOH, ang Red Cross, ang lahat ng mga agencies at non-government organizations na involved. You think malaking factor ito kaya mas organized ngayon yung pista? Well, kasi according to the organizer of this event, they've been doing it, they've been practicing and having conferences for the past year. At kami po, umabot kaming 11 beses nag-conference kung ano pong gagawin at nagkaroon kami ng dry rehearsal sa Luneta Grandstand kung anong gagawin. Kaya naging maayos po ang prosesyon. And mas maganda rin daw yung gulong ngayon nung andas. Opo, pinalitan po yung gulong in such a way na hindi na mapaplat. Tapos po sir, nabanggit po natin kanina na nasa Hidalgo Street na itong Poong Nazareno. So from Hidalgo Street, saan ito dadalhin at anong expected time of arrival nito dito sa Quiapo Church? Well, from Hidalgo, ito'y kakaliwa sa Bilibid-Bejo, kakaliwa sa Hilpuyat, babalik po dyan sa Palanga at papasok dito sa ilalim ng Quezon Bridge. Well, kung sa average po na maabot mo in 1 kilometer, inabot ng 2 oras, probably po mga dalis na expect natin 11:30 to 12 ng gabi na dito na sa Quiapo Church. That's still okay dahil last year 22 hours. Kung dumating dito kahit na 12 midnight, that's still 10 hours na mas maaga compared to last year. Opo, mas maaga po ng mga 6 to 8 hours. Okay, so mga 11:30 or 12 midnight. Well po, dalis po yun, dalis. Yung pinakamababang time. Meron po ba kayong na-record na problema sa pag-usad ng... Ang maganda pong report na tanggap namin, wala pong na-aksidente sa mga manhole, sa mga lubak. Kasi iyan po inaayos ng city engineer, ng DPWS. Lahat po ng dadaanan. So wala pong casualty sa mga ganong pagkakataon. Ang napansin lang natin, merong mga nahimatay tapos may ilang mga bata na naipit, merong mga bata na nawawala. Yun na nga po ang aming sinabi na before na start the procession. Dinidiscourage po namin yung mga children, yung mga senior citizen from joining kasi alam po namin na mainit po ang panahon at magkakaroon silang problema sa kanilang kalusugan. Oo. Last year po sir, ang isa pang naging problema yung pagja-jam dun sa mga cellphone signals dahil merong terrorist threat. Pero ngayon hindi po ito nangyari sir. Hindi po nangyari dahil wala po kami natanggap na threat at salamat naman po at walang problema sa mga cell site.
Well, kahit na hindi pa po tapos yung pista ng Poong Nazareno, let me congratulate you for a job well done. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po Senior Superintendent Ronald Estiles, ang Deputy Director po for Operations ng Manila Police District.